Nagsisimula ang pelikula sa pagdadala sa atin pabalik sa taong 1641 sa loob ng isang bilangguan sa kaharian ng France. Isang nasa gitnang edad na lalaki na nagngangalang James McCullen ang ikinulong dahil sa pagbebenta ng armas sa kalaban at pagpapalaganap ng kaguluhan sa buong kaharian. Isang gabi, kinaladkad siya ng mga gwardya palabas ng kanyang selda upang harapin ang kanyang kamatayan. Alam niyang malapit na ang kanyang kamatayan, nanumpa si James na ipagpapatuloy ng kanyang mga inapo ang kanyang layunin na maghasik ng kaguluhan sa mundo. Pagkatapos, siya ay pinatay habang pinipilit na isuot ang isang nagbabagang bakal na maskara. Lumipas ang 360 taon. Isang lalaki na may pangalang James McCullen din ang nakatayo sa loob ng gusali ng NATO. Ipinapakita niya ang isang bagong sandata na ginawa ng kanyang kumpanya na Mars Industries, na pinondohan ng NATO. Ang sandata na ito ay gumagamit ng nanotechnology na tinatawag na nanomites. Ipinaliwanag ni James na kayang tunawin ng mga nanomites kahit ang pinakamatitibay na metal at sapat ang kanilang kakayahan upang wasakin ang isang buong lungsod sa loob lamang ng ilang segundo. Ibinunyag din niya na maaari itong kontrolin mula sa malayo. Sinabi pa niya na ang unang padala ng teknolohiyang ito ay ipapadala mula sa isang pabrika sa Kyrgyzstan at itatago sa mga bodega ng NATO. Kinabukasan, 4 na nanomite bombs na nakaimbak sa pabrika ng Mars Industries ang inilagay sa briefcase at ibinigay sa mga puwersa ng NATO na pinamumunuan nina Duque at Ripcord. Habang dinadala ang briefcase, biglang lumitaw ang isang misteryosong sasakyang panghimpapawid at nagpaputok sa helicopter na nag-e-escort sa grupo. Gumanti ang mga sundalo ng NATO sa pamamagitan ng pagpaputok ng ilang missile upang pabagsakin ang sasakyang panghimpapawid, ngunit walang epekto ang kanilang pag-atake. Gamit ang napaka-advanced na teknolohiya, winasak ng hindi kilalang sasakyang panghimpapawid ang ilang sasakyan sa convoy at pinahinto ang natitirang mga tropa. Pagkatapos, lumapag ang eroplano at bumaba ang isang armadong grupo na pinamumunuan ng isang babae. Inatake ng kanyang grupo ang mga natitirang sundalo ng NATO gamit ang mga sopistikadong sandata. Sa gitna ng kaguluhan, nagawa niyang nakawin ang briefcase na naglalaman ng mga nanomites. Nang mapagtanto na nakuha na ang malita, agad sinubukan ni Duque na mabawi ito. Nang magkaharap sila ng pinuno ng grupo, nakilala niya ito bilang isang babaeng nagngangalang Ana, o Berenice. Bago pa niya ito mapigilan, inatake ni Berenice si Duque at sinubukang tumakas. Ilang sandali pa, dumating ang isa pang misteryosong hukbo at naglunsad ng pag-atake laban sa puwersa ni Berenice gamit ang mas malakas pang mga sandata. Mabilis na naparalisa ang kanyang grupo, kaya napilitan si Berenice na bitawan ang briefcase na naglalaman ng nanomites at tumakas mula sa lugar. Nang ligtas na ang paligid, nakuha ni Duque ang briefcase. Pagkatapos, hiniling ng bagong dating na mga sundalo na ibigay niya ito sa kanila, ngunit tumanggi si Duque. Ipinaliwanag niyang inutusan siya ng NATO na bantayan ang briefcase hanggang makarating ito sa destinasyon. Upang patunayan na hindi sila kalaban, isang miyembro ng grupo ang nagpakita ng hologram ni General Hawk, ang commander ng NATO, na humihiling kay Duque na isuko ang briefcase upang pansamantalang ma-deactivate ang tracking device sa loob nito. Tumanggi pa rin si Duque at sa halip ay inimbitahan ang grupo na tulungan siyang bantayan ito. Matapos tuluyang ma-disable ang tracker, pumayag sina Duque at Ripcord na sumama sa misteryosong hukbo. Dinala ang grupo sa isang lihim na bunker sa disyerto ng Egypt na tinatawag na pit. Pagdating nila, sinalubong sila ni General Hawk at ipinaliwanag na siya ang namumuno sa isang top-secret na unit militar na tinatawag na G.I. Joe. Ang elite na grupong ito ay binubuo ng pinakamahusay na mga sundalo mula sa 23 bansa sa buong mundo. Kalaunan, kinontak ni James ang G.I. Joe team sa pamamagitan ng hologram. Kitang-kita ang kanyang galit dahil wala siyang natatanggap na balita tungkol sa paghahatid ng 4 na nanomite bombs. Ayaw niyang mabigo ang misyon, kaya inutusan ni James ang isa sa mga miyembro na buksan ang briefcase ng nanomites. Matapos ibigay ang access code at makumpirmang buo pa ang 4 na bomba, agad tinapos ni James ang holographic call. Sa kanyang submarino, ibinuhos ni James ang galit kay Berenice dahil nabigo itong makuha ang briefcase. Nabunyag na si James mismo ang lihim na nag-utos kay Berenice at sa kanyang grupo na nakawin ang briefcase mula sa puwersa ng NATO upang makuha niya ang nanomites nang hindi naghihinala ang iba. Ipinaliwanag niya na sa pagbubukas ng G.I. Joe sa briefcase,
muling na-activate ang tracking device sa loob nito, na nagbigay sa kanya ng kakayahang matukoy ang lokasyon nito sa disyerto ng Egypt. Di nagtagal, inutusan ni James sina Berenice at Storm Shadow na agad kunin ang briefcase ng nanomites mula sa G.I. Joe. Inatasan din niya ang isa pang operatiba na si Zartan na maghanda para sa isang misyon sa isang underwater base. Pagdating sa headquarters, isang siyentipiko na kilala bilang doktor ang nagpakita ng resulta ng kanyang pananaliksik kay James. Sa pamamagitan ng kanyang mga eksperimento, nakalikha ang doktor ng isang espesyal na puwersa na binubuo ng mga sundalong tinurukan ng likidong nanomites. Dahil sa nanomites sa kanilang katawan, ang mga sundalong ito ay walang takot at walang nararamdamang sakit. Ang bagong unit na ito, na kilala bilang Cobra Troops, ay maaari ring kontrolin mula sa malayo. Humanga sa resulta, inutusan ni James ang doktor na ipadala ang mga sundalong ito upang tulungan sina Berenice at Storm Shadow, na naghahanda ng kunin ang maletang naglalaman ng mga nanomite bomb mula sa headquarters ng G.I. Joe. Kasabay nito, sa loob ng underwater base, ibinunyag ni James na nakapaghanda na siya ng 3 nanomite missiles na nakatutok sa Beijing, Moscow, at Washington bilang bahagi ng kanyang plano na sakupin ang mundo. Samantala, pabalik sa pit, humingi si Duque ng pahintulot kay General Hawk na sumali sa G.I. Joe team, ipinaliwanag na personal niyang kilala si Berenice, ang pinuno ng misteryosong grupong nagtangkang nakawin ang briefcase ng nanomites. Sa ibang lugar, umuwi si Berenice at nakipagkita sa kanyang asawa na si Daniel, na halatang nag-aalala matapos siyang hindi matawagan habang siya ay umalis. Sinubukan siyang pakalmahin ni Berenice at hiniling na huwag itong magalit. Matapos umalis ni Daniel sa silid, lumabas mula sa pagtatago si Storm Shadow at binalaan si Berenice na huwag mag-aksaya ng oras at isagawa ang kanilang misyon sa mismong gabing iyon. Nang mag-isa na, binuksan ni Berenice ang isang kahon ng singsing, na nagdulot ng mga alaala mula 4 na taon na ang nakalipas. Naalala niya ang sandaling nag-propose si Duque sa kanya sa isang party, habang nanonood ang kanyang nakababatang kapatid na si Rex, isang military scientist. Noong panahong iyon, pumayag si Berenice na tanggapin ang alok ni Duque sa isang kondisyon, na palagi nitong aalagaan ang kanyang kapatid. Sa misyon na pinaghahandaan ni Duque at Rex, nangako si Duque kay Berenice na poprotektahan niya si Rex at iuuwi ito ng ligtas. Sa kasalukuyan, nagsimulang ipaliwanag ni Heavy Duty kina Duque at Ripcord kung paano gamitin ang ilan sa mga makabagong sandata ng G.I. Joe. Bago sila opisyal na makasali sa grupo, isinailalim ang dalawa sa serye ng mahihirap na pagsasanay upang patunayan na karapat-dapat sila. Pagkalipas ng ilang araw, inanunsyo ni Heavy Duty ang resulta. Maayos ang naging performance ni Duque at Ripcord at pinayagan na silang sumali sa unit ng G.I. Joe. Nang gabing iyon, habang tahimik ang base at karamihan sa grupo ay nagpapahinga, isang sasakyan na may napakalaking drilling machine ang bumubutas sa gilid ng pit. Lumabas mula rito sina Storm Shadow, Zartan, at isang grupo ng Cobra Troopers. Matapos pabagsakin ang isang nagbabantay na sundalo ng G.I. Joe, nagkunwari si Zartan bilang isa sa mga sundalo at nagtungo sa silid ni General Hawk upang siya ay atakihin. Kasabay nito, sina Berenice at Storm Shadow ay nagtatrabaho upang buksan ang safe at kunin ang maletang naglalaman ng mga nanomite bomb. Sa kabila ng matinding pinsala, ginamit ni General Hawk ang natitira niyang lakas upang i-activate ang emergency alarm. Dahil dito, nagmadaling dumating ang mga tropa ng G.I. Joe at nagawa nilang sirain ang drilling vehicle sa pagtatangkang pigilan ang mga mananalakay. Samantala, nagtungo ang mga Cobra Troopers sa control room ng pit upang tulungan sina Berenice at ang iba na makatakas. Habang naghahanda sina Berenice at Storm Shadow na tumakas gamit ang jetpacks, humaharang si Duque upang pigilan sila. Nang hindi niya namamalayan, isang Cobra Trooper ang lumapit mula sa likuran at inatake siya. Sa tamang oras, dumating si Ripcord at pinabagsak ang kalaban, na nagligtas kay Duque. Habang nagiging ganap na kaguluhan ang labanan sa loob ng pit, nagawa ni Berenice at Storm Shadow na makatakas, ngunit hinaharangan sila ni Snake Eyes. Naiwan si Storm Shadow upang harapin siya, at sa gitna ng laban,
Napagtanto niyang ang mandirigmang kaharap niya ay ang kanyang kaibigan noong bata pa siya. Kasabay nito, sinubukang tumakas ni Berenice gamit ang elevator, ngunit pinigilan siya ni Scarlett, na nagdulot ng matinding laban sa pagitan nilang dalawa. Kalaunan, lumipad si Storm Shadow gamit ang jetpack, hinihila si Berenice, at nakatakas mula sa pit kasama ang briefcase ng nanomites. Sumakay sila sa isang misteryosong sasakyang panghimpapawid na naghihintay sa itaas at tuluyang naglaho. Matapos ang labanan, agad na sinuri ni Ripcord si Scarlett at nadiskubring nasugatan ito sa kanyang pakikipaglaban kay Berenice. Samantala, naalala ni Snake Eyes ang kanyang nakaraan. Naalala niya ang kanyang kabataan sa Tokyo, kung saan minsan siyang nagnakaw ng pagkain mula sa isang templo. Nahuli siya at binugbog ni Storm Shadow. Ngunit namagitan ang pinunong monghe ng templo upang pigilan ang laban at inimbitahan si Snake Eyes na manatili at magsanay sa martial arts. Sa kasalukuyan, sa loob ng headquarters ni James, inutusan niya sina Berenice at Storm Shadow na i-activate ang isa sa mga nanomite bomb sa Paris bilang kanyang unang hakbang ng terorismo, na layong ipaghiganti ang kanyang nakaraan. Sa kabilang silid, tinurukan ng Dr. si Zartan ng nanomites, na nagbigay sa kanya ng kakayahang baguhin ang kanyang mukha at anyo. Sa pit, nagsimulang maghinala sina Duque at ang iba na si James ang utak sa likod ng mga pag-atake. Makalipas ang ilang sandali, natuklasan ni Breaker ang bagong impormasyon tungkol kay Berenice, na ibinunyag na siya ay asawa ni Daniel, isang siyentipikong kayang pabilisin ang pagbuo ng teknolohiyang nanomite. Naniniwala na pupunta si Berenice kay Daniel upang i-activate ang bomba, agad lumipad ang grupo patungo sa kanyang laboratorio. Habang papunta sa Paris, naalala ni Duque ang mga pangyayari mula 4 na taon na ang nakalipas. Sa isang misyon kasama si Rex, pumasok si Rex sa isang laboratorio sa mismong sandaling tinamaan ito ng isang fighter jet, na nagdulot ng napakalakas na pagsabog na ikinamatay niya. Makalipas ang ilang araw, ginanap ang libing ni Rex, at si Duque, na punong-puno ng pagsisisi, ay hindi magawang harapin si Berenice, kaya pinili niyang lumayo rito hanggang ngayon. Sa kasalukuyan, pinilit ni na Berenice at Storm Shadow na pasukin ang laboratorio ni Daniel sa Paris at pinapagana sa kanya ang lahat ng nanomite bomb na nasa loob ng briefcase. Nang matapos ang proseso, pinatay ni Storm Shadow si Daniel. Samantala, kumikilos na rin ang G.I. Joe team, sakay ng isang van papunta sa laboratorio. Sa daan, namataan ng grupo sina Berenice at Storm Shadow at agad silang hinabol habang patungo si Berenice sa Eiffel Tower upang pasabugan ang mga nanomites. Habang hinahabol sila, nagpaputok si Berenice at tinamaan si Scarlett, dahilan upang lumipad ito mula sa kanyang motorsiklo. Agad na dumating si Ripcord at iniligtas si Scarlett bago pa ito malubhang masaktan. Ipinagpatuloy ni na Duque at Ripcord ang paghabol sa sasakyan ni Berenice habang gumaganti ito ng putok. Nakalusot si Snake Eyes sa ilalim ng kotse at sinubukang sirain ang mga gulong, ngunit nabigo siya at napilitang umatras. Makalipas ang ilang sandali, bumangga ang isang high-speed train sa sasakyan ni Berenice, na nagdulot ng biglaang pagsabog. Sa kabila nito, nakaligtas sina Berenice at Storm Shadow. Agad nilang ikinabot ang nanomite bomb sa isang rocket launcher at nagtungo sa isang kalapit na gusali malapit sa Eiffel Tower. Nakita ni Duque si Berenice na pumasok sa elevator at agad siyang sumunod, habang sinusubukan naman ni Ripcord na pigilan si Storm Shadow. Sa kasamaang palad, nagawa ni Storm Shadow na pakawalan ang nanomite missile patungo sa Eiffel Tower, at nagsimulang sirain ng mga activated na nanomite particle ang istruktura nito. Sa rooftop, hinarap ni Duque si Berenice habang naghahanda itong sumakay sa sasakyang panghimpapawid. Nakipagbuno siya rito, sinusubukang makuha ang remote control na ginagamit upang i-activate ang mga nanomites. Kalaunan, nagawang habulin ni Duque si Berenice at pilit na sumakay sa eroplano. Sa huling sandali, napindot niya ang control at napatigil ang mga nanomites na sumisira sa Eiffel Tower. Bagamat na-deactivate ang mga nanomite particle, huli na ang lahat at bumagsak ang Eiffel Tower. Samantala, natagpuan ni Breaker ang bangkay ng isang bumagsak na Cobra Trooper at sinubukang kunin ang memory impulses mula sa utak nito. Sa proseso,
ina-activate ng doktor mula sa malayo ang mga nanomites sa loob ng bangkay, na naging sanhi ng pagkatunaw nito. Sa kabila nito, nagawa ni Breaker na masagip ang bahagi ng data bago ito tuluyang mawala. Makalipas ang ilang sandali, inaresto ng mga puwersang militar ng France sina Breaker, Scarlet, at Heavy Duty. Ngunit nakatakas si Snake Eyes at nakaiwas sa pagkakahuli habang hawak ang mga miyembro ng G.I. Joe. Nakipagkita si General Hawk sa kanila at ipinaliwanag na pumayag ang pamahalaan ng France na pakawalan sila, sapagkat alam nilang hindi nila maaaring ikulong ang mga ito sa France magpakailanman. Samantala, sakay ng eroplano, si Duque, na ngayon ay bihag, ay humingi ng paumanhin kay Berenice para sa nangyari 4 na taon na ang nakalipas. Ipinaliwanag niya kung bakit siya biglang nawala sa buhay ni Berenice at bakit hindi niya hinarap ito matapos mamatay si Rex. Kasabay nito, nagmuni-muni si Storm Shadow sa kanyang nakaraan. Naalala niya ang isang laban noong kabataan nila, kung saan tinalo siya ni Snake Eyes at pinuri ng monghe bilang mas mahusay na mandirigma. Nasaktan at galit, iniwan ni Storm Shadow ang templo. Kinabukasan, nakita ni Snake Eyes si Storm Shadow na tumatakas matapos patayin ang monghe. Sa G.I. Joe aircraft hangar, ibinahagi ni Breaker ang narecover na memory data sa koponan. Ipinapakita ng impormasyon ang lokasyon ng headquarters ni James, na nakatago sa North Pole. Sa North Pole, dinala ni na Berenice at Storm Shadow si Duque sa isang underground tunnel. Nang sandaling makalimutan ng mga gwardya ang kanilang pagbabantay, biglang kumilos si Duque upang kunin ang briefcase ng nanomites at makatakas. Agad na tumugon si Storm Shadow, pinabagsak si Duque at pinigilan siyang makalayo. Bagaman nahuli muli si Duque, lihim niyang na-activate ang tracker sa loob ng briefcase, na nagbigay daan sa kanyang koponan upang matunten siya. Pagkatapos, dinala si Duque sa nakatagong headquarters ng Mars Industries sa ilalim ng yelo. Hinarap siya ni James at sinadyang ginigising ang kanyang galit, kaya't binugbog siya ng mga tauhan ni James. Habang pinapanood ito, napuno si Berenice ng mga alaala ng kanyang nakaraan kay Duque at ng mga sandaling magkasama sila. Samantala, sakay ng kanilang eroplano, narating ng G.I. Joe team ang North Pole at naghahanda para sa isang atake. Sa loob ng base, dinala ni James si Duque upang makaharap ang doktor, ang siyentipikong nasa likod ng mga nanomites. Sinimulan ng doktor na ilagay ang mga activated na nanomite bomb sa mga missile na nakalaan upang atakihin ang 3 pangunahing lungsod sa mundo at maghasik ng kaguluhan. Kasabay nito, narating ng puwersa ng G.I. Joe ang isang ice tunnel patungo sa base at mabilis na pinabagsak ang mga gwardya doon. Sa loob, inihanda ng doktor na i-inject ang nanomites kay Duque. Habang tinatanggal niya ang maskara, lumantad ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Siya si Rex, ang nakababatang kapatid ni Berenice, na inakalang patay na 4 na taon na ang nakalipas. Ipinaliwanag ni Rex na sa loob ng laboratorio, nakilala niya si Dr. Mindbender, ang unang siyentipiko na nakatuklas ng nanomites. Bago pa man ang pagsabog, nagawa nilang makatakas at mabuhay. Mula noon, inaral ni Rex ang teknolohiya, pinagbuti ang pananaliksik sa nanomites. Nang matapos ang mga paghahanda, naglunsad si James ng 3 missile na may dalang nanomite warheads. Malapit doon, napansin ni Snake Eyes ang mga missile sa himpapawid at pinaputukan ang isa sa mga ito, na winasak bago pa man ito makarating sa target. Matapos makita ito, napagtanto ni Storm Shadow na natuklasan ng G.I. Joe team ang lihim na base ng Mars Industries. Agad niyang inihanda ang mga puwersa ng Cobra para sa paparating na pag-atake. Kasabay nito, lalong nababahala si Berenice habang muling bumabalik ang mga alaala niya kay Duque, na nagdudulot ng kalituhan at pagkabahala sa kanya. Sa Washington, ang presidente ng United States ay agarang dinala sa isang secure na bunker matapos makumpirma ng mga opisyal na may papalapit na missile patungo sa kabisera. Samantala, lumipad si Ripcord gamit ang eroplano upang harangin ang missile habang patuloy na sumusulong ang G.I. Joe team sa loob ng nakatagong headquarters ni James. Dahil sa pagbaha ng kanyang mga alaala, pumasok si Berenice sa laboratorio ng doktor at inatake siya upang iligtas si Duque, na malapit ng turukan ng nanomites. Habang nakatingin si Duque sa leeg ni Berenice, napansin niya ang mga marka, na nagpapakita na siya ay nalagyan na rin ng nanomites.
Bagaman nasugatan, ginamit ng doktor ang remote control upang paralisahin si Berenice at binalaan si Duque na papatayin si Berenice. Ipinahayag ng doktor ang katotohanan. 4 na taon na ang nakalipas, matapos umalis si Duque at makita ni Rex si Berenice na wasak at mag-isa, lihim niya itong tinurukan ng nanomites upang kontrolin at pilitin ang kanyang katapatan. Sa ibang bahagi ng base, patuloy na nakikipaglaban si Snake Eyes at ang iba pang miyembro ng squad sa loob ng Mars Industries facility. Kasabay nito, sakay ng pangunahing submarine, inutusan ni General Hawk si Heavy Duty na pamunuan ang pag-atake sa underwater base ng kalaban. Nang magsimula ang atake, hinarang ng puwersa ng Cobra ang G.I. Joe team, na nauwi sa matinding labanan sa ilalim ng tubig. Matapos malampasan ang depensa, narating ni na Snake Eyes at ng iba ang missile control room at ginabayan si Ripcord, na nasa himpapawid pa, patungo sa isa sa natitirang mga missile. Sa White House, agad na dinala ng seguridad ang presidente ng United States sa isang bunker na itinayo ng Mars Industries. Kasabay nito, naglunsad ng atake ang mga tropa ng Cobra sa submarine ng G.I. Joe. Bilang tugon, inutusan ni General Hawk si Heavy Duty na sirain agad ang kanan ng kalaban. Sa loob ng base, si James, na ngayon ay na-corner, ay sinubukang sunugin si Duque ng buhay. Nagawa ni Duque na lumaban gamit ang advanced na armas ng G.I. Joe, na nagdulot ng pagsunog kay James sa halip, at matinding pagkasunog sa kanya. Bumagsak ang doktor sa gitna ng kaguluhan, kaya nagawa ni Duque na makuha ang control device at maibalik sa malay si Berenice. Agad na tumakas ang doktor kasama ang nasugatang si James. Samantala, matagumpay na nawasak ni Ripcord ang isang missile bago ito makarating sa target. Hindi nag-aatubili, inilipat niya ang direksyon ng kanyang eroplano patungo sa isa pang missile na papunta sa Washington. Sa loob ng bunker, naganap ang isang nakakagulat na pagtataksil ng pagbabarilin ng isang miyembro ng staff ng presidente ang ilang bodyguards. Makaraan ang ilang sandali, lumabas ang isang lalaki mula sa nakatagong daanan, na nagulat ang presidente nang makilala niya ito mula sa Mars Industries. Sa ibang lugar, sinira ni Snake Eyes ang kanan na umaatake sa submarine ng G.I. Joe, ngunit hinarap siya ni Storm Shadow, na nauwi sa isa pang matinding labanan. Kasabay nito, tumakas ang doktor kasama si James sa isang submarine. Agad silang hinabol ni Duque at Berenice sa isa pang submarine. Nagpatuloy ang labanan ni na Snake Eyes at Storm Shadow hanggang tuluyang natalo ni Snake Eyes si Storm Shadow. Habang papalapit ang missile sa Washington, nagawa ni Ripcord na harangin ito sa tamang oras. Ngunit sinimulang atakihin ng mga aktibong nanomites ang kanyang eroplano. Dahil wala ng ibang pagpipilian, itinulak ni Ripcord ang eroplano na may nanomites pataas sa kalawakan at nag-eject sa huling sandali, ligtas na nakatakas habang sumabog ang eroplano. Sa North Pole, dahil napipilitang umatras, inutusan ng doktor ang kanyang mga tauhan na sirain ang ice lab sa ibabaw ng base. Dahil sa pinsalang dulot, nagsimulang gumuho ang buong pasilidad. Habang sumasabog ang gusali, nagmamadaling tumakbo sina Scarlet, Breaker, at Snake Eyes patungo sa elevator at nakaligtas sa ibabaw sa tamang oras. Sa loob ng submarine, tinurukan ng doktor ng nanomites ang nasusunog na katawan ni James, na nagresulta sa pagbabagong bakal ng kanyang ulo, kaya nakuha niya ang pangalang Destro. Tinurukan din ng doktor ang kanyang sarili ng nanomites at nagpakilala bilang Cobra Commander. Makalipas nito, napalibutan ng puwersa ng G.I. Joe ang submarine, nahuli ang parehong lalaki, at dinala sa isang high-security na bilangguan. Kamakailan, ipinaalam ng mga siyentipiko kay Duque na aabutin ng mahabang panahon bago maalis ang nanomites sa katawan ni Berenice. Nangako si Duque kay Berenice na gagawin niya ang lahat upang iligtas ang babaeng mahal niya. Nagtapos ang pelikula sa opisyal na pagiging ganap na miyembro ni Duque at Ripcord ng G.I. Joe team habang sila ay naglalakbay sa isa pang lihim na misyon. Samantala, sa White House, nakitang kumikilos ng kakaiba ang presidente ng United States, na nagpapahiwatig na hindi pa talaga natapos ang lahat. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mahihiyang pindutin ang like button. At kung hindi mo nagustuhan,
pindutin ang dislike button ng 2 beses upang masiguro. Mas mabuti kung mapapanood mo ang buong pelikula. Wow naman! Maraming salamat sa panonood.